The Boss Husband. Credit to the author. 1490-97. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Pagkatapos ng panginginig, tuluyang nasira ang depensa ni Fulton at bumagsak sa sahig. Bumulong siya habang hinihingal, sasabihin ko na. Sasabihin ko. Dahil sumuko na siya sa paglaban, si Fulton ay hindi nagreserba ng iba pa at sinabi kay Justin kung paano sisirain ang magic formation. Ito ay parang isang password na paraan, ngunit kailangan ng isa na gumamit ng True Yuan Energy para i-unlock ito habang naglalapat ng espesyal na paraan. Madali para kay Justin na matuto at naunawaan din niya ang karunungan ng mga ninuno. Napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol sa mga pormasayo ng mahika sa kasalukuyan at karamihan sa mga ito ay ang mga ipinagbabawal na pagbuo at mga solusyon na ipinasa mula sa mga dakilang sinaunang panahon. Ang mga ninuno ng pamilya Fritz ay talagang may napakataas na antas ng karanasan at karunungan, nakalulungkot na ang kasalukuyang henerasyon ay pawang mga walang kwentang hamak. Katulad ni Fulton, siya ay literal na wala nang walang titulo ng pinakamatandang young master ng pamilya Fritz. Ikaw, bilang pinakamatandang young master ng pamilya Fritz, mayroon bang mga espesyal na hakbang na kailangan bago pumasok sa Green Emperor Pagoda? Halimbawa, humihingi ng pahintulot sa iyong lolo. Detalyadong tanong ni Justin. Umiling si Fulton sa kawalan ng pag-asa. Hindi. Ang mga direktang miyembro ng aming pamilya ay maaaring pumasok anumang oras na gusto namin. Kung hihilingin kong ilabas mo si Lucy, magagawa mo ba? Sinasadyang tanong ni Justin. Mabilis na tumango si Fulton nang mapansin niya ang bakas ng pag-asa na manatiling buhay, syempre. Si Lucy na lang ang dapat kong hawakan ngayon, ibig sabihin, alipin ko na siya. Kaya ko na siyang pigilan at mapalaya ko rin siya, hindi ako titigilan ng mga matatanda at gwardya sa pagoda. Hayaan mo lang ako at ilalabas ko kaagad si Lucy. Ngumisi si Justin, habarin mo ang iyong damit. Ha? Sabi ko, habarin mo ang iyong kamiseta, pantalon, sapatos, lahat. Sinulyapan ni Justin si Fulton mula sa itaas hanggang sa ibaba. Napalunok si Fulton at bumulong, ikaw. Gagawin mo ba iyon sa akin? Anong kalokohan? Sinipa ng malakas ni Justin si Fulton sa dibdib, marami kang alam sa kabila ng pananatili mo sa ilusyon ha. Alisin mo. Ilang beses na nagpagulong-gulong si Fulton at walang pagpipilian kundi maghubad ng kanyang damit. Nag-iisip tuloy siya ng masama, sasabihin ko talaga sa lolo ko na hulihin ang masamang bastard na ito at pahirapan hanggang mamatay. Nakita ni Justin si Fulton na nakasuot ng asul na kulay abong singsing sa kanyang daliri pagkatapos niyang tanggalin ang kanyang damit. Nalaman niya kaagad na ito ay isang singsing sa espasyo at sinabing, ibigay mo sa akin ang iyong singsing. Nagpakita ng mapait na mukha si Fulton ngunit mas mahalaga ang kanyang buhay kaya tinanggal pa rin niya ang kanyang singsing para kay Justin. Nasyahang sinabi ni Justin, sige, hindi ko naman kailangan ang iyong underwear. Kung gayon, pwede na ba akong pumunta? Nahihiyang tanong ni Fulton. Tumango si Justin, oo naman, ngunit hindi sa pamilya Fritz. Kung gayon, saan ako pupunta? Naguguluhan si Fulton. Itinuro ni Justin, hell. Iyon ay sinabi, isang malabong asul na apoy ang tumalon sa kaliwang kamay ni Justin. Sa isang biglaang, ang malabong bughaw na liwanag ay sumasalamin sa kakahuyan, na kasing kokoy ng pagtitipon ng mga insekto sa hating gabi. Gayunpaman, naramdaman ni Fulton ang isang nakakatakot na puwersa mula dito at gusto niyang umatras upang makatakas ng hindi malay. Ito ang Asher Fire na ginawa ni Justin gamit ang kombinasyon ng Sumadi True Fire at Ming Water, bagamat hindi kailangang gamitin ito sa Fulton. Ngunit dahil binubuli niya si Jinsel at binatikos si Lucy, kinasusuklaman ni Justin ang taong ito at naramdaman niya na kahit ang Chaos Cauldron ay masusuklam na kainin ang bastard na ito. Not to mention the power of Chaos Cauldron was not easy to hide like himself, it wouldn't worth it if he got exposed by that. Hindi. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay.
Sa wakas ay napansin ni Fulton ang mga posibilidad at naisip ang lumipad palayo. Gayunpaman, ang bilis ni Justin ay masyadong mabilis at kasama ng puwersa ng Heaven and Earth energy, siya ay nadiin ng husto sa lupa. Bang! Matapos mahulog ng husto sa lupa na puno ng mga nalaglag na dahon, nakita ni Fulton na ang isang asul na ilaw ng apoy ay gumuhit ng maganda ngunit nakamamatay na arko mula sa kamay ni Justin at nahulog sa kanyang sarili. Arg! Isang nakakatalim na sigaw ang tumago sa kakahuyan. Simula sa kanyang mga paa, ang katawan ni Fulton ay nabura ng sunod-sunod na apoy, na naging isang pool ng dugo, at pagkatapos ay sumangaw kaagad. Ang kanyang truyuan ay nabura rin dahil hindi na nito kayang harapin ang Asher Fire. Ang matinding sakit ay naging dahilan upang siya ay mawala ng malay at muling nagising. Sa loob lamang ng ilang segundo, pakiramdam niya ay ilang siglo na siyang nagdurusa. Sa wakas, ang buong katawan ni Fulton ay naging ulap ng ambon na sumangga sa hangin, naiwan ng ilan sa mga damit na hinubad niya. Walang naramdaman si Justin sa pagkamatay ng taong ito, kahit na siya ang pinakamatandang young master ng Fritz family ng 3 hidden clans. Isa lang siyang stepping stone para hanapin niya si Jinsel. Nang isuot ni Fulton ang mga damit at sapatos mula kay Fulton, agad niyang binago ang kanyang hitsura. Pinahintulutan siya ng blinding leaf na mag-camouflage ng perpekto, at hanggat bahagyang kontrolado ni Justin ang kanyang true yuan, mababago niya ang kanyang boses na parang Fulton. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang cultivation base sa maagang yugto ng Lee Fire. Bumalik siya sa Fritz residence dahil kontento na siya sa hitsura niya. Kung tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang Justin, isa lamang siyang soul-forming cultivator. Kahit na napagtanto ng pamilya Fritz ang kanyang pagkawala, hindi sila utol. Pinag-isipang mabuti ni Justin at napagtanto na kakaiba para sa kanya na direktang pumunta kay Lucy sa kalagitnaan ng gabi. Maaari rin siyang pumunta doon bukas ng umaga dahil ang tunay na Fulton ay patay na at walang mananakit kay Lucy. Sa kanyang pagbabalik, tumingin din siya sa space ring ni Fulton, maliban sa isang mid-grade flying sword, mayroon lamang ilang damit at elixir. Ang mga elixir ay malamang na magandang bagay sa paningin ng iba, ngunit ang mga ito ay basura lamang kay Justin dahil mababa ang kalidad nito. Bakit hindi siya makapag-iwan ng magandang bagay pagkatapos niyang mamatay? Nang makarating siya sa Fritz residence, napagtanto ni Justin na hindi niya alam kung saan nakatira si Fulton. Naalala lang niya ang binanggit ni Roldan na ang mga direktang miyembro ng pamilya Fritz ay nanatili sa parehong lugar. Sa desperasyon, mapapabagsak na lamang si Justin sa lupa, na nagkukunwaring naglalakad sa pagitan ng mga tahimik na patio na sinisiyasat niya kung aling bahay ang katulad ng tirahan ni Fulton. Habang naglalakad kami sa isang matikas at kahangahangang estilo ng arkitektura, tulad ng isang sinaunang bahay sa Tang at Song dynasties, isang mabangong hangin ang lumipad palabas mula sa loob at agad na nahulog sa mga bisig ni Justin. Bad guy? Bakit ka naliligo dahil nandito ka? Sinusubukan mo ba akong tuksuhin? Sa isang malambot na boses, isang pitch na pisngi, at isang maselang mukha na may kumikinang na mga mata, si Mace ba? Inalis ng pinsan, na ito ang pang-araw na purple-red na damit ng Han, ngunit nakasuot lang siya ng translucent na tulle night dress. Ang kanyang malambot na baywang ay nakatali ng isang puting laso, at ang kanyang mga payat na binti ay nanginginig. Kinabit ni Mace ang leeg ni Justin at naiinis ang kanyang cherry lips. Nang makita si Justin na nalilito, sinuntok niya ito ng mahina sa dibdib. Bakit natulala ka? Hinding-hindi ka magiging ganito noon, o sobrang ganda ko ngayon. Napangiti si Mace. Napalunok si Justin. Naamoy ang mala-orchid na musky na pabango sa mga butas ng ilong, tumingin siya sa ibaba, at nakita niya ang nakabukas na tulle night dress na neckline ni Mace, isang pares ng tumatalon na puting kuneho ay pumipisil sa kanal, at ang 2 punto ay nakatayong matatag. Kahit na si Justin ay may kaalaman pagdating sa mga babae, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong relasyon si Fulton at ang kanyang pinsan na si Mace. Ang hidden clan ba mismo ay magulo o masyadong kakaiba si Fulton? Hindi alam ni Justin kung paano magre-react. Paano ako aalis dito, ngunit kung ako ang gumaganap na Fulton, hindi ko siya matatanggihan. Ang lahat ng mga pag-iisip na ito ay sa isang kisap mata, at si Justin ay mabilis na nagpakita ng mapang-akit na ekspresyon, katulad ni Fulton mismo.
Hinawakan niya ang balingkinitang baywang ni Mace at kinurot ang laman nito gamit ang isang kamay at ang baba sa isa pa. I can't help it. Kaya naglakad-lakad lang ako, pero naubusan ka lang mag-isa. My little beauty. Humihingi ng mahina si Mace at sinabing, mabuti at alam mo. Akala ko ay sinaktan mo ang babae ng pamilya Lane ngayong gabi. Hulaan mo na ang aking trabaho ay hindi walang kabuluhan upang maalala mo pa rin ang iyong kapatid na babae, ako. Sa sinabing iyon, lumapit si Mace at hinalikan ang mga labi ni Justin, itinulak pa nito ang mga labi nito sa bibig nito. Hindi niya inaasahan na ganoon kadirekta si Mace. Pag-akyat niya, dumiretso lang siya sa punto kahit nasa open area siya. Malamang na nakipagkulitin siya kay Fulton noon. Batay sa karanasan ni Justin, ang babaeng ito ay nagkaroon ng maraming relasyon sa maraming iba pang mga cultivator. Iniisip ang binanggit ni Roldan tungkol sa pangalawang ginang na si Melissa, hindi niya maiwasang mag-isip, tulad ng ina, tulad ng anak na babae. 1491. Bagamat isang piraso lamang ng gulo, napakaganda pa rin ang kanyang hitsura at hubog ng katawan. Kung ikukumpara noong hindi pa nakikilala ni Justin si Marian, ang mga batang babae na nilalaro niya sa mga bar at nightclub ng Stonegate ay mas mataas, kaya natural, hindi siya magiging mas kasuklam-suklam. Bukod dito, si Justin ay hindi isang mabuting ibon sa bagay na ito. Sa kabaligtaran, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, kahit na nasa tabi niya ang 17, marami siyang nakipaglaro sa mga dayuhang babae hanggang sa mawalan siya ng bilang. Hanggat maganda siya, hindi mahalaga ang background. Kung hindi niya masaya, natatanggapin ang komisyon ni Catherine at ginawa ito sa Queen of Wales. Ang babaeng tulad ni Mace ay hindi isang malinis at banal na babae. Hindi makokonsensya si Justin kahit na may gawin siya sa kanya, lalo pat magkaroon ng kaunting pananagutan, sa halip na matalo at magpakitang gilas. Dahil ang palabas ay kailangang magpatuloy, pagkatapos ay ito. Kung hindi ko siya aalisin ngayon, natatakot ako na magdulot ito ng hinala, naisip ni Justin. Sa sandaling naisip niya ito, gumalaw si Justin at ginalaw ang kanyang mga labi at dila, pinisil ng kanyang mukha ang mga pisngi ni Mace, at ang halik ay ginawa ng sukdulan hanggang sa masakil niya ang pinsan na ito sa dilim. Hindi napansin ni Mace ang kaunting pagkakaiba dahil sa mga tuntunin ng mga kasanayan, si Fulton, na palaging naglalaro sa mga kababaihan, ay orihinal na master ng lahat. Sa wakas ay napabuntong hininga saglit, itinulak ni Mace ang dibdib ni Justin, at sinabing may mapang akit na mga mata, pumunta ka sa kwarto ko, bagamat walang tao sa labas, hindi ganoon kay ganhawa. Pagkatapos ay binuhat ni Justin ang babae at tumalon sa kanyang silid. Pagkapasok niya, idiniin niya si Mace sa kanyang kama, humiwalay sa puting translucent silk nightdress ng babae, at nilero ang pares ng malalambot na snowball sa puso niya. Biglang may naalala si Mace, napaiyak siya nang mapaglaro at hiniling na kumapit kay Justin. Pagkatapos ay iniunat niya ang isang kamay at ikinaway ang isang bakas ng truyuan, at nagsindi ng incense burner sa gitna ng kwarto. Kaagad, napuno ng amoy ang hangin. Naamoy ni Justin ang labis na halimuyak, sumimangot siya at sinabing, anong ginagawa mo? May bakas ng paghingi ng tawad si Mace sa kanyang mga mata, at iniunat niya ang kanyang pulang dila at dinilaan ng basa ang dibdib ni Justin, Kuya Fulton, huwag kang magalit. Hindi ko sinabing hindi mo ito magagawa, ito ay para mapagsilbihan ka lamang ng mas mahusay. Hindi ba't ginamit natin itong mandala na incense noon pa? Palihim na nakahinga ng maluwag si Justin. Lumalabas na tinutulungan nito si Fulton na maging mas malakas. Pero para sa akin, kailangan ko pa ba ito? Hindi. Gayunpaman, sa pakikitungo sa isang babaeng tulad ni Mace, hindi interesado si Justin na gawing mas komportable siya, at hindi gagawa ng mas maraming foreplay hanggat gusto niya ang ginawa niya sa kanyang mga babae, halimbawa, mga yakap at halik. Dahil pang-vent lang at pag-arte, punta tayo sa punto sa lalong madaling panahon. Sa isang nakakatakot na ngiti, binaling ni Justin ang makatarungan at malambot na katawan ni Mace, binuksan ang manipis na takip sa kanyang puwitan, iniunat ang kanyang kamay, at sinampal ito ng malakas. Sampal. Sampal. Sampal.
Sabayan ng malutong na sampal, maraming pulang bakas ng palad ang naiwan sa 2 piraso ng makatarungang laman, nanginginig, at umaagos ang katas sa gitna ng mga mailekotan. Nang makita ni Justin na lumingon si Mace, nag-e-enjoy siya, na para bang gustong-gusto niyang binugbog siya nito. Bitch talaga. Ngumiti si Justin, hinubad ang kanyang pantalon, at dumiretso sa labanan. Bago pa gaanong makapag-react si Mace, naramdaman niya ang isang higanteng biglang tumusok. Ang koridor sa ibaba niya ay hindi pa masyadong masikip sa simula, ngunit dahil sa biglaang paglaki ng laki, napuno ito ng bawat pulgada ng malambot na laman tulad ng dati. Siya pagkatapos ay nagpalabas ng isang tandang. Oh, kuya. Ikaw. Iyong. Paano ito lumaki ng husto? Naalala ni Justin na ang kanyang lugar ay hindi hugis tulad ng photon dahil hindi niya ito gaanong isinasaalang-alang. Paano ko masasabi ang laki ng ilalim ng taong ito ng madali? Kaya naman, arbitraryong hinampas niya ang puwete ng kanyang cousin sister, at natural na sinabing, stupid, email protected, hindi mo ba alam na mababago mo ito sa pamamagitan ng pag-inom ng supplements? Iyan ba, ang tiyan niyang tiger pill na napapabalitang makakatulong sa pagpapalaki ng sukat? Alam ni Mace na may ganoong tableta, at nagtatakang nagtanong. Si Justin ay hindi nag-abala tungkol sa anumang bagay, hindi tulad ng ito ay makakatulong sa iyo na mapalago ang isang bagay. Anuman ang anuman, patuloy na inilalabas ni Justin ang kanyang galit. Kaway-kaway ng mabangis na opens iba, tulad ng tubig na lalamunan si Mace. Pakiramdam ni Mace ay parang may isang halimaw na hindi alam kung paano huminto sa likuran. Naramdaman lang niya na napakalakas ng kanyang pinsan ngayon at naisip niya na epekto iyon ng tiyan niyang tiger pill. Sa katunayan, sa tulong ng blinding leaf, imposibleng sabihin na ang kasalukuyang photon ay peke, at si Mace ay hindi rin masyadong kainahinala. Makalipas ang 1.5 oras, unti-unti siyang naglabas ng hangin, tila nawalan ng laman ang buong katawan, at namuti ang mga mata. Hindi dahil ang isang cultivator sa huling yugto ng Soul Forming ay hindi makatiis na laruin ng ganito, ngunit si Mace ay lubusang nalubog sa laro, at hindi niya gustong gamitin ang kanyang True Yuan para ayusin ang kanyang katawan. Itinuring niya lang ang kanyang sarili bilang isang ordinaryong babae at tiniis ang lahat ng ganoon lang. Sa huli, natulala si Mace, pakiramdam na walang laman ang ilalim ng kanyang katawan habang hinihila palabas ang malaking lalaki. Bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa ilalim. Kaagad pagkatapos, napalingon si Mace, naiipit ang kanyang pisngi, at blanko ang kanyang bibig. Ham! Pinasok ni Justin ang kanyang sungay ng dragon sa bibig ng babae. Matapos ilabas-masok ito ng mabilis ng ilang beses, inilabas niya ang kanyang essence. Noon ay ginagawa lang niya ang mga bagay kasama ang kanyang mga babae, at gusto nilang magkaanak, kaya ayaw ni Justin na gawin ang isang bagay na maaaring maging labis sa kanila, at lahat sila ay natural na pinakawalan sa katawan ng mga babae. Gayunpaman, hindi na kailangan para kay Mace, hahayaan na lang niya itong maghapunan. Mukhang hindi inaasahan ni Mace na gagawin ito ni Justin. Nang mapagtanto niya kung ano ang malagkit at mabahong bagay sa kanyang bibig, tumingin siya kay Justin sa isang komplikado at nakakagulat na paraan. Kaagad pagkatapos, tinakpan niya ang kanyang bibig at nilunok ito ng ganito. Dinilaan ang kanyang mapupulang labi, inakbayan ni Mace ang leeg ni Justin, at nakangiting sinabi, grabe talaga ang kapatid ko, paano mo ito naiisip? Hinihiling mo ba na paalisin kita? Pinisil ni Justin ang kanyang baba gamit ang 2 daliri, at ngumiti ng masama, gusto mo ba ang magaspang na paraan? Gusto ko, sobrang gusto ko ang kapatid ko. Lumapit muli si Mace para halikan si Justin, habang bumubulong pa rin, tinatreto ng kapatid ko si Mace the best. Manatili ka ngayong gabi. Mamimiss ka ng ate mo dahil lalabas ka bukas. Lalabas. Malamig na pawis ang bumuhos sa likod ni Justin, lalabas pala bukas si Fulton. Buti na lang at dumating ang hub na ito at nagmakaawa sa sarili na gawin siya, kung hindi, baka malantad siya. Nagkunwaring nagtanong si Justin, bakit hindi na lang ako pumunta at manatili sa iyo nitong munting kagandahan? Inilibot ni Mace ang kanyang mga mata sa kanya, paano ka? Dinadala ka ni Uncle sa mga sangay ng pamilya Fritz para mas mababa ang resistensya mo at mas maraming suporta kapag kinuha mo ang pamilya. Kuya,
Katamtaman lang ang talento mo sa paglilinang, kung hindi mo malalampasan ng maayos ang relasyon, sa hinaharap, kung magkakaanak muli ang tiyuhin o ang tatay ko, o kung magiging miyembro ka ng lolo mo, magkakaproblema ang iba. Lihim na nag-isip si Justin. Kaya iyon ay, pagbisita sa mga sangay ng pamilya Fritz. Alam kong tiyak na mayroong higit sa isang sangay ng pamilya Fritz. Si Fulton ay tila nabubuhay sa ilalim ng presyon, ngunit hindi siya naudyukan. Bilang pinakamatandang young master ng pamilya Fritz, talagang mababa ang kanyang cultivation level. Maaaring mahirap pumalit bilang patriarch nang hindi umaasa sa kanyang mga koneksyon. Ngunit hindi mahalaga, ngayong patay na siya, si Justin ay kailangang bisitahin ang mga kamag-anak na iyon sa halip na siya. Wala siyang pagpipilian kundi ipagpaliban ang planong iligtas si Lucy, ngunit dahil ang sword lover na si Servius ay darating sa halos kalahating buwan, ang paglalakbay na ito ay hindi magtatagal dahil si Marvin ay kailangang magmadaling bumalik. What's the big deal if I am out? Makakahanap ka ng ibang lalaking paglalaroan, hindi? Sabi ni Justin, bumangon sa kama at nagsimulang magsuot ng damit at pantalon. Medyo hindi siya masaya na kailangan niyang matulog sa babaeng ito ng isang gabi. Humajejek si Mace at kinawit ang leeg ni Justin mula sa likuran, nagseselos na ba ang kapatid ko ngayon? Matagal na akong hindi nakikipaglaro sa mga lalaking iyon. Ang mga magsasaka na iyon ay mga alipin lamang na pinalaki ng aming pamilya, laruan lang sila para sa akin sa oras ng aking libangan. Dapat mong malaman na ang iyong kapatid na babae pa rin ang may gusto sa iyo. Nakaramdam si Justin ng panginginig sa kanyang gulugod. Iisa nga ang magkapatid na ito, maging siya ay hindi makatiis. Kuya, okay lang kung hindi ka mananatili, pero kailangan mong mag-ingat sa pag-alis mo bukas. Magsisimula ang martial competition sa loob ng isang taon. Ang mga batang iyon mula sa pamilya Fritz ay iniisip na sirain ka para makapasok sila sa listahan. 1492. Naramdaman ni Justin na ginagamit ng babae ang kanyang pares ng snowballs para pisilin at haplasan ang kanyang likod, at ang dalawang bukol na iyon ay labis na nakakairita at dumaan sa bahagyang basang mga marka. Gayunpaman, si Justin ay hindi naapektuhan ng anuman. Natapos na niya ang pagbuga at ang babaeng ito ay hindi karapat-dapat na makakuha ng isa pang round mula kay Justin. Sinong babae sa pamilya ko ang hindi mas kaakit-akit kaysa sa kanya? Kunin mo ako. I doubt so. Hindi alam ni Justin kung ano ang nangyayari, nagdaldal lang siya ng isang bagay sa mayabang na tono ni Fulton. Walang napansin si Mace, at ngumiti at sinabing, huwag kalimutan, kapatid, ang martial competition ay ginaganap kada 100 taon. Ang mga pinakamatandang anak na lalaki at apo ng 3 pamilya ay pawang maglalaban, kahit ang mga batang henyo na inilipat mula sa mga collateral na pamilya ay susuportahan. Ayon sa sitwasyon sa nakalipas na ilang daang taon, ang lahat ng pinakamatanda sa kanila ay hindi magkakaroon ng mga record na ito, at karamihan sa mga pinakamatanda sa kanila ay hindi magkakaroon ng mga record na ito. Na magpatuloy bilang tagapagmana ng pamilya pagkatapos ng kompetisyon. Sa oras na iyon, ang mga collateral master ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa sekta. Maaaring hindi ako matalo ng mga collateral na maliliit na bastard na iyon. Si Justin ay nagkunwaring namumuhi. Hoy, kapatid, dapat kang maging mas maingat. Tingnan mo si Quentin, ang patriarch ng pamilyang Law. Ang kanyang ama ay mula sa collateral family noon. Siya ay namumukod tangi sa martial competition at hinayla sa sekta ng dating patriarch ng pamilya. Ngayon na ang pamilya ay nahulog sa mga kamay ni Quentin, ang orihinal na mga inapo ng elder ng pamilyang Law, si Law lamang ang maaaring maging Law. Nakasing talino ng kanyang ama kaya kahit na gusto ng matanda na mabawi ang posisyon ng padre de pamilya, hindi ko nais na magkaroon ng ganitong bagay sa aming bahay sa hinaharap. Nagpakita si Mace ng pahiwatig ng sama ng loob at nag-aalalang kilos. Nakaramdam ng sakit si Justin saglit ngunit sinubukan pa ring magkunwari ng malungkot na tingin. Tumalikod siya at pinisil ang dibdib ni Mace. Ate, huwag kang mag-alala, hindi papayag ang kapatid mo na magpadala sa iyo ng munting diwata sa iba.
Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang puso, kung ang mga henyo mula sa ibang mga pamilya ang pumalit sa sekta, ang munting asong ito ay kusang loob na mag-aalay ng kanyang sarili, may pakialam pa ba siya sa kanyang pinsan? Pagkatapos ng ilang nakakalokong salita kay Mace, lumabas si Justin mula sa loob at hindi mahanap ang kanyang bahay, kaya sumuko siya at dumiretso sa tahimik na martial arts field. Bukas ay tiyak na magsisimula kay Marvin at sa iba pa, at hindi niya alam kung gaano katagal ang kailangan niyang gugulin sa kanila upang maingat na lamang niya ang kanyang mga hakbang. Siyempre, kahit na na-expose siya, maaari na lang siyang umalis at magpalit muli sa brother Justin, kailangan lang ng dagdag na trabaho. Kinaumagahan, handa nang umalis si Marvin at ang iba pa. Ipapadala na sana niya ang Chamberlain na si Jen para tawagan ang kanyang anak, ngunit paglabas nila sa main hall, nakita nila si Justin na nagsasanay sa isang higanteng kahoy sa tabi ng martial arts field. Biglang nagulat si Marvin at ilang elder ng pamilya Fritz na dumaan. Kailan nagsimulang magsanay sa gabi si Fulton, isang makulit na bata. Maging si Marvin, ang kanyang biological na ama, ay hindi naniniwala na ang kanyang anak ay nagtrabaho ng husto. Nagkunwaring bahagyang nahihiya si Justin. Lumipad siya pababa mula sa malaking puno at sinabi kay Marvin, "Ama, patawarin mo ako, hindi ko napansin ang oras pagkatapos kong magsimulang magsanay." Nakita ni Marvin ang kahihiyan na ipinakita ni Justin, at naisip niya na ganito ang ginawa niya pagkatapos na mahuli ng mga ito. Napaisip tuloy siya, hindi kaya nagkamali ako ng kasalanan sa anak ko. Siya ay talagang nagsusumikap sa paglinang ng palihim. Pagkatapos ng maingat na pagsisiyasat, natuklasan niya na si Fulton ay pumasok na sa kalagitnaan ng yugto ng Lee Fire period. "Fulton, napabuti mo ba ang iyong antas ng paglilinang kagabi?" Medyo nagulat si Marvin. Sinadya ni Justin na itaas ang kanyang cultivation base sa mas mataas na antas, mula sa unang yugto ng Lee Fire hanggang sa gitnang yugto. Bukod dito, may katuturan ito dahil medyo matagal nang pumasok si Fulton sa Lee Fire period. "Marahil dahil sa kaunting pressure, hindi ko sinasadyang nakalusot kagabi," nahihiyang sabi ni Justin. Tumawa si Marvin at tinapik ang balikat ng kanyang anak na may kasiyahan, "Not bad, at least you are put in the effort." Bagamat wala ng gaanong oras bago ang martial competition, basta't mabilis kang sumulong, masisiguro pa rin ng iyong lolo na ikaw ang tagapagmana ng pamilya Fritz. Ayos lang na pansamantalang maging mas masahol pa kaysa sa ilan sa mga nahuling anak, dahil wala ng collateral na mga bata, kaya't walang collateral. Bloomers, napakabata mo pa. Salamat ama at lolo sa iyong tiwala, si Fulton ay magiging mas masipag sa hinaharap. Agad na nagpakita ng kaginhawaan si Justin, na para bang nakatanggap siya ng malaking tiwala at paghihikayat. Ang serye ng mga ekspresyong ito ay may layunin, at ito rin ay resulta ng maingat na pagsasaalang-alang ni Justin. Nang makita ang kagalakan ng kanyang anak na makilala sa sandaling ito, nagsimulang magtaka si Marvin kung masyado ba siyang malupit sa kanyang anak noon, at ang batang ito ay hindi gaanong umunlad sa kanyang mga pagsisikap, kaya't nagkunwari siyang hindi nagsusumikap at ayaw niyang bigwan ang kanyang sarili. Ngayong nadiskubre na siya at pagkatapos lang nakilala ay parang kinikilig na siya. Gaya ng sinasabi nila, karaniwang inaalagaan ng mga magulang ang kanilang mga anak, palaging iniisip ni Marvin ang kanyang mga anak para sa ikabubuti, na siyang kailangan din ni Justin. Sa ilang sandali, naramdaman ni Marvin na mabait ang kanyang anak kahit anong tingin niya rito, wala siyang anumang dagdag na iniisip, at siya ay nasa isang partikular na komportableng kalooban. "Okay, dumating na ang lahat, kaya umalis na tayo. Dapat ay bumalik tayo sa loob ng kalahating buwan para hindi maantala ang pagtanggap sa pamilya mo," utos ni Marvin. Ang mga matatanda sa likod at ang mga magsasaka ng pamilya Fritz ay malakas na nangako, at sa pamumuno ni Marvin, ang grupo ay mabilis na umalis sa Fritz residence. Tahimik na sinundan ni Justin ang mga taong ito at nakinig sa mga pag-uusap ng mga matatandang ito, at naging mas malinaw din siya tungkol sa network ng relasyon ng Hidden Clan. Simula sa pangunahing pamilya, maraming collateral na pamilya na may parehong apelyido. Ang mga collateral na pamilyang ito na may parehong ugat ay ang unang pumalit sa pamilya sakaling magkaroon ng sakuna o kakulangan ng mga natatanging talento at sila ay darating upang mamuno sa pangkalahatang sitwasyon.
Sa makatuwid, dapat munang kontrolin at pangasiwaan ng pamilya ang mga collateral na pamilyang ito, at ikalawa ay subukang magtatag ng isang relasyon hanggat maaari, upang hindi mag-away ng paulit-ulit, at huwag nang hintayin na lumabag ang dalawa pang malalaking pamilya. Para magkasundo ang pangunahing at collateral na pamilya ng hidden clan, lahat ng elder ng pamilya na may parehong apelyido ay magiging elder ng pamilya Fritz, dahil umabot na sa tribulation passing stage ang kanilang cultivation base. Ang pamilyang Lo at ang pamilyang Nigel ay nagkaroon din ng pagtatatag ng Elder Association. Mababa kaysa sa Patriarch, ngunit mayroon din itong kapangyarihan na makagambala sa ilang mahahalagang desisyon ng pamilya at karapat-dapat na pumili upang magtagumpay sa collateral na pamilya ng pamilya kapag ang pamilya ay hindi napanatili. Sa ibaba ay ang mga unang naging basal na pamilya at may malalakas na Panginoon, gaya ng pamilya Mon. Matapos lumabas si Servius, na nasa kalagitnaan ng yugto ng weak waters period, agad na tumaas ang kanilang katayuan, at naging mas mahalaga sila kaysa sa iba pang mga sideline na pamilya. Bagamat maraming nakatagong weak water stage master sa ilusyon, ngunit hindi rin ganoon kataas ang mga numero. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong pangunahing pamilya ay sa huli ay nakikipaglaban para sa mga master sa weak waters period. Ang dahilan kung bakit ang pamilya Lo ang pinakamalakas ay dahil sila ang may pinakamataas na bilang ng mga Panginoon, ngunit ang tiyak na bilang ay malamang nakilala ng mga pangunahing numero ng bawat pamilya. Ang haba ng buhay ng mga magsasaka sa weak water stage ay maaaring umabot ng libu-libong taon, at mas mahaba pa sa pagpapalalim ng paglilinang. Ang ilang mga Panginoon ay malamang na hindi lumabas sa kaharian sa loob ng daan-daang taon, kahit ang patriarka ay hindi alam kung sila ay buhay pa o hindi. Ang mga taong iyon na tumayo sa tuktok ng tatlong pangunahing pamilya ay tinawag na mga dakilang matatanda. Medyo mabigat ang puso ni Justin. Sa sandaling iyon, nakita niya si Thea, isang lola na nagbabantay sa Green Emperor Pagoda sa pamilya Fritz. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay malamang na isa rin sa mga dakilang elder. Kaya't nasaan ang iba pang mga dakilang matatanda? Maaaring umasa siya sa pagpigil ng Chaos Cauldron na hindi matalo sa harap ng daan-daang master ng Ming Water period, ngunit kung makikilala niya ang kahit ilang weak water stage masters lang, hindi niya ito madaling malagpasan. Gayunpaman, ang mga mas lumang henerasyon ng mahinang tubig stage masters ay malamang na hindi lalabas sa kalooban. Dapat nilang bigyan ng higit na pansin kung paano pahabain ang kanilang buhay, maghanap ng mas mataas na paraan ng langit, o sumulong sa 9 heavenly lightning tribulation passing stage. Bakit kailangan nilang pakialaman ang mga pamilya o angkan kung hindi sila makakaligtas ng matagal pagkatapos na pumasok sa weak water stage o maging sa 9 heavenly lightning tribulation passing stage? Noong nakaraan, maaaring hindi naniniwala si Justin na napakaraming master sa mundo, ngunit dahil sa karanasan sa opisina ni Chief No. Kailangan niyang aminin na siya ay masyadong mayabang. Ano man ang mga pangunahing pamilya at Hongmeng, pareho sila. Ang mga dakilang matatanda ay hindi gustong makipagdigma sa isa't isa dahil hindi sila sigurado kung sino ang mamamatay. Hindi madali para sa lahat na umabot sa puntong ito, bakit kailangan pang mamatay para sa grupo ng mga junior sa pamilya. Maliban kung ang pamilya ay umabot sa kritikal na punto ng buhay at kamatayan, ang grupong ito ng mga tao ay malamang na walang reaksyon, at ang labanan sa kapangyarihan ay matagal nang nakikita, kaya hayaan ang mga junior na maglaro. Kung hindi partikular na pupunta si Marvin sa tirahan ni Mon at hihilingin kay Servius na pumunta at payuhan ang mga magsasaka sa pamilya. Maaari lamang niyang tawagan ang isa o dalawang dakilang elder mula sa angkan at wala sa kanila ang magiging mas mababa kaysa kay Servius. Tinataya na kahit ang padre de pamilya, si Mary Chris, ay hindi maaaring hilingin sa mga matatanda na lumabas sa kanilang pag-iisa, at pagkatapos lamang ay gumawa ng pinakamahusay na hakbang at hiniling kay Melissa na pumunta sa kanyang pamilya upang humingi ng tulong sa kanyang kapatid. 1493. Ang grupo ay hindi mabilis na lumilipad at kahit papaano ay aakayin ni Justin ang mga elder na banggitin ang mga bagay sa Illusion Realm at ang clan paminsan-minsan ng hindi pinaghihinalaan. Si Fulton ay dating tamad at walang pakialam noon kaya hindi na siya masyadong magtatanong tungkol sa kasaysayan ng kanilang angkan at ng Illusion Realm.
Ngayong bigla siyang naging interesado at nagtatanong ng marami, tiyak na handang magbahagi ang mga matatanda. Habang mas nakikinig si Justin, mas mapanganib ang pakiramdam niya na manatili sa illusion realm at sa makatuwid dapat siyang maging mas maingat. Maraming bagay na hindi pa nabanggit ni Jincel, sa katunayan, hindi lubos na alam ng babae kung sino man ang mga amo sa pamilya. Si Jincel ay nakakulong sa pamilya sa buong oras niya roon habang siya ay ginagamit upang subukan ang mga elixir. Karamihan sa mga impormasyon na nakuha niya ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro kaya naninindigan ito sa dahilan na ang mga bagay na alam niya ay limitado. Si Justin ay hindi nang ahas na maging relax dahil kailangan pa niyang iligtas si Lucy bago pumunta sa Pamilya Lo upang iligtas si Jincel. Kung magagalit siya sa ilang matatandang veterano, lalo pa ang mga babae, baka hindi rin niya mailigtas ang sarili niya. Pagkatapos ay naabot nila ang unang collateral na pamilya na kailangan nilang bisitahin pagkatapos ng ilang panahon. Ayon sa seniority, ang unang dumating ay ang pinakabatang pang-14, iyon ay, ang ika-14 na inapo ng henerasyon ni Patriarch Marie Chris. Bagamat lahat sila ay mga collateral na pamilya ng pamilyang Fritz, halos magkapareho sila sa pangunahing pamilya. Ang pinagkaiba lang ay sinakop nila ang isang bahagyang mas maliit na lugar. Sa bagay, 100 miyembro lang ang meron sila. Pagkababa nila ay hinihintay na sila ng pamilya. Ang hepe ay pinsan ni Marvin at malugod niyang tinanggap ang grupo, matapat man o hindi, sila ay nagsalita sa isang napaka-friendly na paraan. Si Marvin ay hindi nagpakita ng anumang bahid ng pagmamataas at mukhang napakabait, sinabihan pa niya ang matanda sa likod niya ng ilang kahon ng mid-grade at low-grade elixir. Ang mga mapagkukunan na mayroon ng mga collateral na pamilya ay malinaw na hindi maihahambing sa pangunahing pamilya. Nang makita ang mga elixir, ang mga juniors ng pamilya ay natokso na lumapit at agawin ang mga ito. Si Justin ay nakikinig sa pag-uusap ni Marvin at ng panlabing-4. Karamihan ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa pag-unlad ng paglilinang ng iba pang mga miyembro at gayon din ang mga kondisyon ng mas lumang henerasyon. Sa hapon, pumunta ang grupo sa larangan ng martial arts at tiningnan ang labanan sa pagitan ng ilan sa mga disipulo ng pamilya Fritz. Bagamat mayroon lamang 100 miyembro sa pamilya at 30 lamang sa mga disipulo ng pamilya Fritz, mayroon ng ilan sa kanila na nasa yugto ng Lee Fire, ang isa sa kanila ay umabot pa sa yugto ng Sumadi True Fire. Sa platform, pinapanood nila ang isang mid-stage na lalaki na nakikipag-away sa isang end-stage na babae. Ang kanilang husay sa espada ay napakamangha na nakasilaw sa mga mata ng mga manunood at marami rin sa mga matatanda sa sekta ang pumupuri sa kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, nakaramdam si Justin ng labis na pagkabagot. Ang mga taong ito ay nagyayabang o nilapastangan ang kanilang sarili. Ang mga tinatawag na sword skill na ito ay maaari lamang magpaloko sa mga tao saglit at hindi man lang teknikal, paano nila matatalo ang mga kalaban gamit ang mga ito. At muli, ang mga tao sa Illusion Realm ay hindi pa dumaan sa malalaking digmaan at hindi sila tulad ng kanilang mga ninuno na nakipaglaban sa mga Diyos noon. Pabayaan ang mga dakilang sinaunang immortal na nakipaglaban sa magulong hayop. Ang mga magsasaka na ito ay kadalasang iginagalang at nakatataas. Ang tanging dahilan kung bakit sila nilinang ay para sa mahabang buhay at upang makakuha ng awtoridad. Nangangatuwiran ito kung bakit wala silang mataas na kakayahan sa pinsala. Tito, nakakamangha ang mga junior, parang walang dapat ikabahala sa mana mo. Si Marvin ay patagang nambobola sa Old 14 sa gilid. Hinaplos niya ang kanyang goatee, at mapagpakumbabang sinabi, malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng mga henyo ng iba pang malalaking kapatid. 1 hektarya lang ng lupa ang kayang bantayan ng aking mga anak at apo. Sigh. Bagamat ang aming pamilyang Fritz ang may pinakamaraming supply para sa elixir, wala kaming mga henyo sa loob ng halos 100 taon. Kaya't ang pamilya Lo at pamilyang Nigel ay nag-aalala sa amin. Talagang nag-aalala si Itay sa martial competition sa susunod na taon. Totoong-totoo ang mga salita ni Marvin. Tumawa ang Old 14, kuya, masyado kang nag-iisip. Kahit gaano kahirap ang mga anak ko, ang mga inapo ng iba ko pang mga kapatid ay kahanga-hanga at maganda ang cultivation.
Kapag nagsama-sama sila sa oras na iyon, makakalaban pa rin natin ang mga kabataan ng pamilya Lo at pamilyang Nigel. Siyempre, hindi ko sinasabing hindi maganda si Fulton, malamang na nasa linya siya sa kalagitnaan ng yugto ng linggo. Malamang na hindi pababayaan ni Fulton ang kuya ko. Narinig ni Justin ang kanyang sarili na binanggit at nagpanggap na mapagpakumbaba, salamat sa iyong mga papuri, Lolo pang-14. May pinanibik sa mga mata ni Marvin. Kahit papaano ay mukhang mas nakalulugod sa mata ang aking anak kaysa dati. Mas naging matino ba talaga siya? Dahil kailangan nilang bisitahin ang higit sa 10 collateral na pamilya, hindi sila maaaring manatili sa isang pamilya ng matagal at mabilis nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa gabi. Emosyonal na bumantong hininga si Justin. Ang pamilyang ito na naipasa sa loob ng higit sa 10,000 taon ay talagang malago, pabayaan ang iba pang mga sangay ng pamilya na masyadong malayo. Mayroon pa rin silang mahigit 10 collateral na pamilya. Tsaka hindi siya makaalis sa kalagitnaan at tinitiis lang niya. At muli, marami pa rin siyang nakuhang impormasyon tungkol sa Illusion Realm sa buong paglalakbay nila. Mabilis na lumipas ang oras para sa mga magsasaka. Matapos ang mahigit 12 araw, binisita na ni Justin ang lahat ng pamilya kasama si Marvin at ang iba pa. Para sa kapakanan ng pagkuha ng suporta para sa kanyang anak, si Marvin ay patuloy na nagpadala ng mga elixir sa mga pamilya, ngunit syempre, lahat ng ito ay sinang-ayunan ni Mary Chris. Habang patuloy ang pagpapatrolya ng pamilya, mas marami ang mga Panginoon, at mayroon pang ang 2 may-ari ng pamilya. Ang mga matatandang tao sa parehong henerasyon ni Mary Chris ay nasa maagang yugto na ng weak waters period. Ang mga matatandang ito ay lubos na iginagalang at magiging mga haligi ng Elder Association sa hinaharap at sila ay magiging mga dakilang elder ng pamilya. Ang nadama ni Justin na maswerte ay hindi siya hiniling ng mga kabataan sa mga pamilyang ito na makipaglaban at ang panganib na binanggit ni Mace noon ay hindi rin nangyari. Malamang dahil sa elixir. Ang huling collateral family ay ang pamilya rin ng pangalawang tiyuhin ng pamilya Fritz. Si Mary Chris Fritz mismo ay isa ng master ng maagang yugto ng weak waters at mayroon siyang higit sa 1,000 disipulo sa ilalim niya. Ang kanyang pamilya ang pinakamalakas sa iba pang mga collateral na pamilya at siya rin ang pinaka-autorisadong tao sa pamilya pagkatapos ni Mary Chris. Sinadya ni Marvin na maglagay ng isa pang top grade na elixir sa kahon upang kumatawan sa kanilang kahalagahan. Nang makarating sila sa main hall, napansin nila si Mary Chris na nakikipag-usap sa isa pang grupo ng mga bisita. Ang nangungunang tao ay isang gwapong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may itim na buhok, at may bigot, nakasuot ng asul na brocade na gown, nakikipag-usap at tumatawa kasama si Mary Chris. Naisip ni Justin na mukhang pamilyar ang lalaking nakaasul. Matapos pag-isipang mabuti, napagtanto niya kung sino siya. Dang! Hindi ba ito si Morrow mula sa larawang ipinakita sa akin ni Yuna? Morrow! Oo nga, nagpakita ng bakas ng kawalang kasiyahan si Marvin ngunit agad itong nawala. He then walked forward with a grin, haha. Pangalawang kapatid, kumusta ka dito? Nandito ka ba para makisaya dahil alam mong nandito ang kuya mo para bisitahin sila? Si Maru ay may bukish na ekspresyon sa kanyang mukha at eleganteng nagsalita, kuya, nagbibiro ka. Hindi ko alam na may dinadala kang mga tao dito ngayon, ngunit nagkataon na kumuha ako ng mga tao upang suriin ang pinagmula ng mga espiritual na materyales. Napadaan ako dito at naalala kong matagal na pala akong hindi nakakausap ng pangalawang tiyuhin ko, kaya nandito ako. Iyon ay sinabi, binati ni Justin ang mga tao sa paligid. Ang mga subordinate sa likod ni Morrow ay lahat ay mayroong tribulation passing stage cultivation base at siya mismo ay nasa unang yugto ng Ming Water. Kahit na hindi siya kasing galing ni Marvin, hindi rin ganoon kalaki ang pagkakaiba nila. Kinakalkula muli ni Justin ang timeline. 20 taon na lamang ang nakalipas ng ipanganak nila ni Yuna si Jinsel. Para sa kanya upang maabot ang maagang yugto ng Ming Water ay nagpapahiwatig na siya ay medyo may talento. Sa isang simpleng unang impresyon, si Morrow ay mas mahusay kaysa sa mapanlinlang at mapagmataas na pakiramdam ni Marvin.
Hindi kataka-taka na si Yuna ay madaling nakulong sa una, ngunit alam ni Justin kung paano siya bilang isang ama, kaya't mayroon lamang siyang galit sa kanyang biyenan. Marunong talaga ang pangalawang kapatid ko kung paano kumuha ng sarili mong sweet time ha. Malamig na ngumiti si Marvin. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang pangalawang tiyuhin at walang sabi-sabing, si Marvin ay nagdala ng ilang tao upang makilala ang aking pangalawang tiyuhin, gayon din, narito ang ilang mga elixir mula sa akin at sa aking ama. Si Mary Chris ay mukhang nasa edad 50 at nagpeke siya ng ngiti habang kinukuha ang kahon. Salamat Marvin, kumusta ang aking kuya? Madalas na umaatres si Itay sa mga araw na ito upang maghanda para sa martial competition sa susunod na taon, kung hindi ay darating siya upang makilala ang aking pangalawang tiyuhin, sabi ni Marvin. Tumango si Mary Chris, at bigla niyang sinulyapan si Justin, nabanggit mo rin na sa susunod na taon ay ang pinakamahalagang martial competition. Ito ay may kaugnayan sa reputasyon ng aking pamilya Fritz at pati na rin sa Eye of the Sky Demon. Ngunit, kumusta ang iyong anak na nasa kalagitnaan pa ng yugto ng Lee Fire period? Hindi ba siya dapat magtanim sa bahay sa halip na pumunta sa amin kung saan-saan? Sa kuya ko. 1494. Namutla ang mukha ni Marvin at natigilan siya. Isinama ko na ang grupo ng mga matatanda at sinimulan na ni Mary Chris na kutsain si Fulton bago niya kami pinaghain ng tsaa. Logically speaking, kahit na nag-isip si Mary Chris sa ganoong paraan, dapat pa rin siyang magpigil ng kaunti. Kung tutusin, bata pa si Fulton, maliban na lang kung hindi na siya mag-improve ng husto kapag umabot na siya sa kanyang 50s, saka lang sila maaaring magsimulang maghanap ng ibang tao sa clan na papalit sa kanya. Namula ang mukha ni Marvin at biglang nanginginig ang gilid ng labi niya. Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Ipinaliwanag ni Morrow sa gilid, ikalawang uncle, si Fulton ay bata pa at ang kanyang pag-unlad ay medyo mabagal, ngunit ang paglilinang ay hindi kumakatawan sa lahat tungkol sa kanya bilang isang tao. Nagulat si Marvin sa kanyang nakababatang kapatid dahil hindi niya inaasahan na tutulong ito. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paksa, talaga, pangalawang tiyuhin, pasensya na po. Talagang hahayaan kong magsanay ng husto si Fulton pagkabalik natin. Bahagyang bumantong hininga si Mary Chris at itinuro ang mga batang disipulo sa likuran niya, tingnan mo ang aking mga inapo, mayroong 5 sa Sumadi True Fire Stage, 1 sa Ye Fire Stage at 2 sa Koi Water Stage at lahat sila ay hindi pa umabot sa kanilang 50. Pangalawa tiyo, alam kong lubos kang iginagalang sa pamilya. Maaaring hindi sapat ang talento ng aking anak ngunit mangyaring bigyan pa siya ng oras. Naniniwala ako na hindi kanya pababayaan pagdating ng panahon, magagawa lamang ni Marvin ang kanyang makakaya na tumayo sa kanyang kinatatayuan. Naiinis na sinabi ni Mary Chris, ang batang ito ay binigyan ng hindi bababa sa 30 taon. Kahit na ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi maganda, tiyak na mayroon siyang isang bagay na napakatalino, upang ang mga matatandang tulad natin ay makatitiyak. Maaari mo bang pag-usapan ito at baguhin ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Free? Dahil narito ka ngayon at nakikita ko kung paano ang batang ito ay hindi bumuti sa buong pamilya, para sa kapakanan ng pamilyang ito, para sa kapakanan nito ilang iba pang mga kapatid na lalaki upang pag-usapan kung dapat siyang palitan ng isang collateral na bata. Nabasag ang mukha ni Marvin ngunit hindi na niya maibabalik. Sa katunayan, kung mas matino si Fulton, hindi na niya kailangang alisin ang kanyang dignidad bilang pinakamatandang Panginoon ng pamilya at bisitahin ang bawat isang collateral na pamilya at padalhan sila ng mga elixir. Hindi niya inaasahan na hindi niya mapipigilan ang mga collateral na pamilya mula sa pakikialam sa mga bagay na ito, dahil nagsusumikap na siyang mapanatili ang kanilang mga relasyon. Pagkatapos ay nakaramdam ng pagkabalisa si Justin. Anong klaseng gulo ang iniwan nitong Fulton para sa kanya? Napakaswerte ko na nakilala ko ang ilang miyembro ng pamilya Fritz na gustong maghanap ng gulo nang itago ko ang sarili ko bilang siya. Para sa kapakanan ng Diyos, mangyaring huwag makaapekto sa aking plano sa pagliligtas kay Lucy. Sa oras na ito, biglang sumingit si Morrow,
ikalawang uncle, kahit na si Fulton ay may mababang cultivation base, ang kanyang kakayahan ay tiyak na hindi masama, posible lamang na mas naglalaro siya sa nakaraan. Gumamit si Fulton ng mga espada mula pa noong siya ay bata. Bakit hindi ka magpadala ng isang batang-bata upang makipagkompetensya sa Fulton? Bakit maaaring manalo sa Fulton Spearship? Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Ikalawang kapatid, ikaw. Nababalisa si Marvin. Labanan ng espada. Bagamat si Fulton ay isang eskrimador, tamad siyang mag-cultivate, gaano kaya siya kahusay sa kanyang kakayahan sa espada? Walang magawa si Morrow, kuya, hindi rin ito matutulungan. Ang pangalawang tiyuhin natin ay ayaw maniwala sa potensyal ni Fulton kaya wala tayong magagawa kundi patunayan ito sa kanya, hindi ba? Ang paglilinang ni Fulton ay hindi kasing husay ng sino man dito, maliban sa husay sa espada, wala nang iba pang maihahambing. Namula ang mukha ni Marvin at nabulunan siya sa kanyang mga sinabi. Napaisip si Justin sa kanyang sarili. Ano ang iniisip nitong Morrow? Kung ako talaga si Fulton, matatalo ako kahit kanino dito. Anong uri ng potensyal ang mayroon siya? Logically speaking, si Morrow ay nakababatang kapatid ni Marvin. Kung matalo si Fulton sa labanan, tiyak na mapapahiya si Marvin at mas mapipilitin si Mary Chris. Paano ito makikinabang kay Morrow kung gayon? Pansamantalang itinapon ni Justin ang kanyang iniisip dahil hindi niya ito maisip. Ang bahagyang kulubot na mukha ni Mary Chris ay nagpakita ng kawalan ng pasensya, bueno, dahil pinuprotektahan ni Morrow ang iyong pamangkin sa ganoong paraan, makikita ko kung gaano kahusay ang eskrimador ng batang ito. Eskrimador, isa sa mga pinakamahusay na ninuno. Sa mga immortal noong sinaunang panahon, tanging ang espada na walang kamatayan ang mangangibabaw. Kwalipikado. Sa sinabing iyon, inabot ni Mary Chris ang kanyang kamay at itinuro ang isa sa mga disipulo ng pamilya Fritz na nakatayong pinakamalapit sa kanya. Ang lalaki ay mukhang medyo bata. Maputi ang kanyang kutis, manipis na labi at kilay na may maikling buhok. Matalas at gwapo ang itsura niya at may dalang lumilipad na espada sa likod. Ito ang anak ng aking pangatlong anak na lalaki, si Xander Fritz. Siya ay mas bata kay Fulton ng 5 taon ngunit nasa maagang yugto na ng panahon ng Coy Water. Isa siya sa mga pinakamasigasig na inapo sa aking pamilya at nag-major sa swordsmanship, hayaan siyang makipaglaban kay Fulton noon. Sabi ni Mary Chris. Ikalawang tiyuhin, si Xander ay nasa maagang yugto ng panahon ng Coy Water at ang Fulton ay nasa kalagitnaan pa lamang ng yugto ng Lee Fire, hindi ba ito masyadong angkop para sa kanila na makipaglaban? Sabi ni Morrow. Huwag mag-alala, kokontrolin ko ang aking True Yuan na nasa kalagitnaan ng yugto ng Lee Fire period, hindi ito makakasakit kay Brother Fulton. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng labi ni Xander. Napakunot ng noo si Marvin. Ang binatang ito ay parang isang matulis na palaso na hindi pa nababalot. Halatang henyo siya sa swordsmanship at literal na parang tumpok ng tae ng aso ang anak ko kung ikukumpara. Pero, nag-iisang anak ko lang siya, kapag natalo siya sa laban, malaki ang problema ng mana ko. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kuya, ito ay isang bagay na dapat harapin ni Fulton sa madaling panahon, hayaan mo lang siyang subukan ito. Tinapik ni Morrow ang balikat ng kapatid. Sa mga mata ni Justin, si Morrow ay walang alinlangan na kumikilos na parang isang ipokrito. Sa puntong ito, hindi ba't siya ang nagtulak sa mga bagay na ito? Hindi maniniwala si Justin na narito lamang si Morrow upang bisitahin ang kanyang mga kamag-anak. Dahil si Fulton ang hahabulin sa posisyon bilang patriarch sa hinaharap, dapat ay mayroon siyang ilang mga kasanayan na maaaring kumbansihin ang lahat. Tulad ng aking nakatatandang kapatid na lalaki, siya ay palaging isang antas sa itaas namin kaya't itinuring namin siyang lahat bilang aming pinuno at iginagalang namin siya. Hindi ko inaasahan na magagapi ni Fulton ang aking mga kaapo-apuhan ngunit kung hindi man lang siya makagalaw sa Younger, hinding-hindi ko siya tatanungin. Hindi na. Mayabang na sabi ni Mary Chris. Pakiramdam ni Marvin ay labis na walang magawa.
Kung actress tayo ngayon, hindi kailanman magiging kwalipikado si Fulton na pumalit bilang patriarch sa hinaharap. 10 galaw. Sana ay swertehin siya ngayon at malampasan ito. Tinapik ni Marvin ang balikat ni Justin at sinabing, Fulton, tumutok ka lang at huwag kabahan. Siguradong may matututunan ka kay Xander. Pagkatapos ay ginaya ni Justin ang mahiyain na karakter ni Fulton at sinabing may mapait na mukha, ama. Ito. Siyang Moon ay isang koi water cultivator. Tanga ka. Kaya bakit hindi ka mag-ensayo ng husto kung alam mong mas magaling sila sa iyo? Sinabi na niya na ire-reserve niya ang kanyang true yuan hanggang sa kalagitnaan ng yugto ng Lee Fire period. Ano ang kinakatakutan mo? Gamitin mo lang ang iyong sword skills para labanan siya. Nagngangalit si Marvin at akmang sasampalin ang kanyang anak. Lahat ng mga disipulo ng pamilya Fritz ay nakatingin sa kanya ng may paghamak. Nagkatinginan sina Maro at Mary Chris na halos hindi mahahalata ang ngiti. Maraming matatanda ng pamilya ang naririto din ngayon. Xander, hindi mo kailangang maging konserbatibo at gawin mo lang ang lahat ng iyong makakaya. Naniniwala ako na tinatrato ng mga matatanda ang patas na ito. Malakas na sabi ni Mary Chris. Ang mga matatanda na kasama ni Marvin ay natural na sumang-ayon sa anumang nabanggit. Sa katunayan, alam na nila na si Fulton ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakataon na pumalit bilang patriarch ng pamilya, ngunit hindi nila inaasahan na ang mga taong ito ay magiging napakawalang pasensya. Kuya Fulton, pakiusap. Tiningnan siya ni Xander na may mapang-asar na tingin ngunit binati pa rin siya ng may paggalang. Si Justin ay nagkunwaring takot na eksaktong kagaya ni Fulton, ngunit tinatangkilik niya ito sa kanyang puso. Ang pag-arte ay talagang isang gawa ng sining. Napailing ang lahat ng naruroon nang makita nila si Fulton na mahiyain na naglalakad papunta sa martial arts field. Itinaas ni Xander ang kanyang ulo, at ang mahabang espada ng kiuhong sa likod ng kanyang likuran ay lumipad palabas. Ang espada ay nagniningning sa hangin, at ang lakas ng espada ay lumundag, matalas at nakasisilaw. Brother Fulton, ang aking Feiyuan sword ay isang middle-grade flying sword lamang, ito ay mabilis at matalas lamang. Narinig ko na ang aking kuya ay may middle-grade flying sword, Wood Spirit, na maaaring magtipon ng espiritual na enerhiya ng kahoy at may parehong opensa at kakayahan sa pagtatanggol. Ipakita mo ito sa akin, sigaw ni Xander sa mga salitang ito, nakatumbas ng kanyang paglipad, hindi lamang para sa paglipad niya. Ang espada ay hindi rin kasing husay ng kay Justin. Ang alam lang ni Justin ay Wood Spirit, ang pangalan ng espada. Anyways, it doesn't matter since never pa naman akong nakagamit nito. Pagkatapos ay kinuha niya ito mula sa space ring at nagkunwaring hawak ito ng ilang beses. Obviously, ginawa niya lang yun para lituhin yung iba, it was just some weird moves. Anong klaseng teknik ito? Sinusubukan lang ba niyang gamitin ang flying sword para labanan ang Imperial Sword technique ni Xander? Ang ilan sa kanila ay nagsimulang magbulong-bulungan at ang ilan ay nagsisikap na huwag tumawa ngunit handang makita kung paano ipapahiya ng panganay na young master na ito ang kanyang sarili. 1495. Hindi ito ilang random na kasanayan sa espada. Napansin ni Marvin ang mga tao sa paligid niya na lahat ay naghihintay ng magandang palabas. Napakunot ang noo niya nang magsimulang magdilim ang kanyang ekspresyon at balis ang pinapanood ang labanan. Kuya Fulton, pakiusap. Inayos ni Xander ang kanyang cultivation sa kalagitnaan ng yugto ng Lee Fire period at ibinuhos ang kanyang true yuan sa Feiyuan sword na naglabas ng mahinang berdeng ilaw. Ang lumilipad na espada ay umalis sa kanyang pagkakahawak, isang spiral ripple na may mga pagsabog ng liwanag ng espada at berdeng mga anino ay dumiretso patungo kay Justin, na bumubuo ng isang paalang na buhawi, na para bang nilalayon itong basagin siya sa isang iglap. Agad na umatras si Justin at sinubukan itong iwasan sa pamamagitan ng paglipad sa hangin. Ito ay ang Thousand Snow Sword technique sa palagay ko, napakagandang strike. Hindi ko inaasahan na magagawa ni Xander ang discarding ito sa isang mature na paraan. Ang isa sa mga matatanda na may alam sa mga diskarte ng Escrimador ay agad na umakma.
Ang swordsmanship ng Cultivation Realm ay madalas na magbabago sa Imperial Swordsmanship, na nagbibigay ng mas malakas na kapangyarihan. Maraming swordsmanship ang makapangyarihan at superior, ngunit dahil sa pagiging komplikado ng mga galaw at sa magulong paggalaw ng True Yuan, mahirap itong mamaster. Kaya naman ang mga ordinaryong magsasaka na gumagamit ng mga espada ay pipiliin ang pinakaangkop na kasanayan para sa kanilang sarili upang makabisado sa halip na patuloy na ituloy ang mga diskarte sa imperial na espada. Siyempre, si Xander ay walang alinlangan na isang henyo sa paggamit ng mga espada dahil nagawa niyang pamahalaan ang Thousand Snow Sword Technique na ipinasa sa mga henerasyon sa pamilya sa maayos na paraan. Ang kanyang cloud-breaking technique ay iniiwasan ni Justin, ngunit ngumiti si Xander sa pang-aalipusta dahil mayroon na siyang plano. Pumapatong sa hangin, ang Feiyuan Sword ay tumalsik mula sa ibaba hanggang sa itaas na parang kulog. Ang gumugulong na nyebe. Sigaw ni Xander. Ang lumilipad na espada ay nag-condense ng mga pagsabog ng aura ng espada na parang mga snowflake, na nagtatagal sa paligid, na parang may bumubulusok na snowstorm. Ito ay mas mabilis kaysa sa paggalaw ni Justin, at maaari itong lumunin siya sa isang iglap. Malinaw na hindi ito maiiwasan ni Justin sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation base. Pagkatapos ay tumayo siya ng nakabaligtad at ginamit ang wood spirit upang tipunin ang espiritual na aura ng elemento ng kahoy at hinabi ang mga ito sa isang lambat upang harangan ang pag-atake. Sa patuloy na pagsabog ng mga tunog, kahit na medyo nahihiya si Justin, hindi niya kayang umatras, ngunit hindi rin siya natalo. Kung hindi makontrol ni Xander ang kanyang cultivation sa kalagitnaan ng Leafire, ang kasanayang ito ay mapapahusay ng higit sa 2 beses at tiyak na hindi ito mapipigilan ni Fulton. Ang Xander ay talagang kamangha-mangha. Nagsimulang mag-usap ang isa pang matanda. Nang marinig ang anumang sinabi nila, malamig na sumingot si Marvin at pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Mas mabuting makaligtas dito si Fulton. Ngunit, nasa ganitong estado na siya sa pangalawang hakbang, kaya ba niyang suportahan ang natitirang 8? Tila hindi nasisiyahan si Xander na hindi niya natapos si Justin sa loob ng 2 galaw at mas naging seryoso siya. Ang Feiyuan Sword ay tumusok patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong huminga. Ang tuloy-tuloy na pag-atake ay naging condensed sword net, na parang 100 swordsman ang sabay na umaatake kay Justin. Sumigaw si Justin dito at doon at nagkunwaring nagpapanik habang siya ay nagtatanggol gamit ang wood spirit sword. Gayunpaman, nagawa niyang harangan ang bawat pagkakasala. Nakakatawang biro, hindi alam ni Justin ang anumang mga diskarte sa espada ngunit ang kanyang kamalayan sa pakikipaglaban ay halatang bagay na hindi maihahambing ng mga taong ito sa Illusion Realm. Bagamat mabilis ang mga espada, hindi sila makatakas sa pakiramdam ni Justin. Siya ay literal na nag-iiching lamang ng kanyang kamalayan sa labanan upang harangan ang mga pagkakasala. Sa wakas ay napansin ni Xander na may hindi tama nang matapos niya ang kanyang ika-5 hakbang. Bagamat kanina pa niya pinipigilan ang kanyang kalaban, hindi rin siya masyadong nakakuha ng bentahe. Hindi pare-pareho ang kakayahan ng kanyang kalaban ngunit palagi niyang nagagawang bawasan ang kanyang mga atake sa huling sandali. Sa ilalim ng parehong antas ng cultivation base, mahirap gamitin ang Sword Aura at True Yuan para sugpuin ang kalaban. Magagamit lang niya ang kanyang mga diskarte sa espada para talunin siya, ngunit hindi ito kasing dali ng inaakala niya. Karamihan sa mga matatanda sa ibaba ay nakaramdam din ng kakaiba. Hindi rin maintindihan ni na Fritz Moyo at Maro ang nangyayari. Nagkatinginan sila at parang nagulat. Si Marvin ay nababalisa ngunit sa parehong oras ay nasasabik siya sa pag-asa. Sinubukan niyang pigilan ang excitement sa kanyang mukha at inasahan na ang kanyang anak ay makakapagpatuloy hanggang sa matapos ang lahat ng 10 galaw. Mukhang maliksi si Kuya Fulton, tingnan natin kung kakayanin mo ang paparating na Snowy Cloud Storm. Nakagamit na si Xander ng 7 galaw at 3 na lang ang natitira, pagkatapos ay gumamit siya ng isa sa ilang pinakamalakas na galaw sa loob ng Thousand Snow Sword Technique. Snowy Cloud Storm. Panoorin mo ito. Isang bakas ng talas ang sumilay sa kanyang mga mata habang ibinibigay ni Xander ang lahat ng kanyang makakaya.
Ang Feiyuan Sword ay naghiwa ng alo ng espada sa kanyang harapan at ang aura ng espada ay parang hindi mabilang na mga alo ng ulap na lumalabas. Ang mga layer ay tumalon ngunit lahat sila ay pinalapot ng aura ng espada. Parang isang malaking ulap ng mapusyaw na berdeng bumabalot kay Justin, ito ay isang hindi maiiwasang malakihang killer move. Nang makita ito ng lahat sa ibaba, lahat sila ay medyo nagulat. Wala sa kanila ang inaasahan na si Xander ay mapipilitang gumamit ng ganoong kalaking hakbang. Si Marvin ay kasing balisa ng mga langgam sa isang hotpot. Paano ito makukuha ng aking anak? Pagkatapos ay gusto niyang magmadali upang iligtas si Justin. Si Mary Chris sa gilid pagkatapos ay pinigilan siya at same time na sinabi, magiging 10 moves pa. Si Marvin ay nagngangalit sa kanyang puso, gusto ng matandang ito na mamatay ang kanyang anak sa aksident, nakakadiri. Ngunit hindi siya katugmang kalaban ni Mary Chris, isang maagang yugto ng weak waters period cultivator, kaya napigilan lamang niya ang kanyang galit at tumingin sa labanan sa kalangitan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Nakita ni Justin ang isang dagat ng mga ulap na nabuo sa pamamagitan ng enerhiya ng espada na lumalamon sa kanya, at siya ay bumantong hininga sa kanyang puso, kaya kailangan niyang magpakita ng isang maliit na trick. Kung tutuusin, plano niya noon na magpanggap na tanga at itago ito. Ang kahoy na spirit sword sa kanyang kamay ay pinakawalan sa unang pagkakataon, at sa kanyang harapan, nabuo ang isang bilog ng mga anino ng espada. Ang mga anino ng espada na ito ay napalitan ng lakas ng espada, sunod-sunod, ng tuloy-tuloy. Nang ang mga serye ng mga anino ng espada na ito ay nakapalibot kay Justin na parang bakal na singsing, nangyari na ang ulap ng sword gas ay bumulwak. Boom! Sa isang marahas na pagyanig, ang mga ulap at ambon ay mahiwagang pinaikot at napawi, at ang mga piraso ay nakakalat, tulad ng isang diyosa na nagkalat ng mga bulaklak, nakasisilaw. Ito ba? Bulalas ng lahat sa ibaba. Mali ba ang nakita ko, ito ay ang 18th Cloud Sword Technique tama? Hindi, sa tingin ko, pero hindi ko kasabay. Ang 18th Cloud Sword Technique ay isang mababang grade Imperial Sword Technique lamang, ngunit wala namang ganito diba? Sinabi ni Mary Chris sa isang solemn na paraan, ito ang ika-13 galaw sa 18th Cloud Sword Practice, ngunit tila binago ito. Hindi masama, ginamit ito ni Fulton sa mas malinis na paraan, gaano ka-teknikal, pilit na ngumiti si Morrow. Tumawa ng malakas si Marvin at nakaramdam ng tagumpay. Bagamat hindi niya alam kung kailan nagsimula ang kanyang anak na magsanay ng pamamaraang ito, wala siyang hinala. Sa kalagitnaan ng hangin, nang makita ni Xander ang panlilinlang na sa tingin niya ay isang mamamatay ay nabasag, siya ay galit na galit. Ang huling dalawang trick na lang ang natitira. Sa kanyang galit, patuloy niyang inatake si Justin ng mabangis. Hinawakan ni Justin ang Wood Spirit Sword at tinutukan ang kapintasan ni Xander. Pagkatapos ay sinira niya ang kanyang mga pag-atake nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Pagkatapos ng lahat, si Xander ay walang karanasan sa labanan. Bagamat magaling siya sa kanyang kakayahan sa espada, ang mayroon lamang siya ay mga teorya at prinsipyo. Ang Escrimador ay may parehong prinsipyo tulad ng martial arts, hanggat natagpuan mo ang paraan upang pagsamahin ang iyong kaluluwa at ang sandata sa isa, ikaw ay hindi magagapi. Sa pagtatapos ng araw, kung maaari mo pa ring makilala ang iyong sarili sa sandata at maabot ang antas kung saan madali mong bibitawan ang lahat at sumabay sa agos, iyon ang magiging pinakahuling daw, na pinapangarap ng bawat magsasaka. Si Justin ay may hindi mabilang na mga insight sa labanan sa linya ng kamatayan. Hinubad na niya ang kanyang kadena at naunawaan na niya ang kanyang kakaibang konsepto ng pakikipaglaban. May sarili siyang opinyon kung gagamit ba siya ng martial arts o swordsmanship. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring magsulat si Justin ng mga kasanayan para sa kanyang mga kababaihan at madaling baguhin ang mga kasanayan sa espada at i-upgrade ang mga ito sa ibang antas para sa kanyang sariling paggamit. Kung pantay ang antas ng paglilinang, hindi inisip ni Justin na matatakot siya sa sinumang kalaban. Kahit hindi siya manalo, hindi pa rin siya matatalo, maliban na lang kung ang kalaban ay may mas malakas na magic weapon at iba pang paraan. 10 galaw ang lumipas nang hindi namamalayan.
Nang gustong kumilos ni Xander na parang baliw, si Mary Chris sa lupa ang nanguna, at isang marilag na Ching Mo True Yuan ang bumangon mula sa lupa, na pinutol ang koneksyon sa pagitan ng Fei Yuan Sword at Xander. Xander! Bakit gumagawa ka pa ng ibang galaw? Galit na sumigaw si Mary Chris at hindi nasiyahan sa kanyang apo. Gayunpaman, walang mas mahusay na alternatibo, hindi nila maaaring bawiin ang kanilang mga salita dahil maraming tao ang nakatingin sa kanila. Ang Fulton ay talagang kakaiba. Walang nakakakita kung gaano katalino ang kanyang talino sa espada, ang tanging naiisip niya ay baka ang ilan sa mga potensyal na pumutok sa panahon ng krisis. Bakas ng sama ng loob ang nakasisilaw sa mga mata ni Xander ngunit sinubukan niyang itago ito at ipinakita ang mga kamay kay Justin, magandang labanan, si Brother Fulton ay may mahusay na kasanayan sa espada at ako ay namangha. 1496 Si Justin ay nagpanggap na matagumpay na parang hindi ito isang malaking bagay, na naaayon sa nakakahimok na enerhiya ni Fulton. Tumawa siya at tinapik si Xander sa balikat, bakit kita sisisihin, Kuya Xander? Ang panginginig ay dumaan sa lahat ng nasa lupa. Hindi nila akalain na matatalo talaga ni Fulton, si Xander, hindi pa banggitin na ibinaba ni Xander ang kanyang cultivation base, at pinipigilan siya ng tuluyan. Napakakaunti lang ng 10 galaw at minamaliit ni Xander ang kalaban. Pangalawa Tio, kumusta? Binitawan ka ba ng ating Fulton? Si Marvin ay nakaramdam ng kumpiyansa ngayon at nagtanong ng malakas. Mataimtim na sinabi ni Mary Chris, siya ay matalino sa ilang mga paraan, ngunit ang kanyang paglilinang ay napakababa pa rin. Kung hindi pa siya lalago, imumungkahi ko pa rin ang anumang nabanggit ko kanina. Siyempre, gagabayan ko talaga siya para mas mag-ensayo sa pagbalik namin. Sabi ni Marvin. Ang usapin ng pagpapatalsik sa paghalili ng panganay na apo ng sekta ay tila pansamantalang pinigilan. Bagamat magulo ang undercurrent, hindi gaanong masasabi ni Mary Chris sa maikling panahon sa maliwanag na bahagi. Pagkatapos ng lahat, sa ibabaw, kinakailangan pa ring mapanatili ang katatagan at pagkakaisa ng pamilya. Pagkatapos ay inimbitahan ni Mary Chris si Marvin at ang kanyang partido sa inner hall upang aliwin sila sa isang piging. Si Maru at ang iba ay pumasok din sa bulwagan kasama nila. Ang eksena ng isang pag-ihaw at pag-inom ay ganap na nagtanggal ng dating nalulumbay na kapaligiran. Sa kalagitnaan ng event ay mas lalo silang nag-usap. Hindi man lang naisip ni Justin na sumingit. Baka hindi niya sinasadyang ma-expose ang sarili niya kapag masyado siyang nagsasalita. Ang pag-inom ng alak ng mag-isa ay talagang nakakabagot at ang alak dito ay tila tinimplahan ng ilang espiritong prutas mula sa illusion realm. Bagamat nagkaroon ito ng epekto ng muling pagdadagdag ng chi, naramdaman ni Justin na ang espiritual na konsentrasyon ng illusion realm ay walang kabuluhan. Biglang humigpit ang nerbiyos ni Justin sa mga salita ni Mary Chris. Marvin. Nabalitaan ko na binawi ng pamilya Lo si Jincel, totoo ba ito? Agad na binigyang pansin ni Justin ang kanilang pag-uusap dahil hindi niya inaasahang marinig ang tungkol kay Jincel. Itinaas ni Marvin ang kalahati ng baso ng alak para sa pagkain, at mapaglarong tumingin kay Morrow na nasa tapat, at sinabing, iyan ang balitang natanggap namin. Hindi ko alam kung paano nila nalaman ang tungkol sa murang babaeng iyon at hiniling ni Quentin si Hector na lumabas ng personal at nahuli siya. Mabuti iyan, pinanagot ng pamilya ang pamilya Fritz para sa kapakanan ng kanilang kasal. Minsan nag-away ang ating mga disipulo dahil sa insidenteng ito sa Snowy Mountain Range, na sinasabing kami, ang pamilyang Fritz ay sinira ang aming pangako at kinuha ang regalo sa kasal ng walang bayad. Kaya naman ang mga inapo ng aming pamilya ay hindi nang ahas na kumilos ng basta-basta, napakadaya. Ngumuso si Mary Chris. Hey! Second uncle, hindi ko akalain na ganito pala kalakas ang loob ng babaeng ito. Napatingin si Marvin kay Morrow at sinabing, ikalawang kapatid, hindi mo naturuan ng mabuti ang iyong anak. Bagamat ipinanganak siyang may ligaw na babae sa sekular na mundo, nasa kanya pa rin ang dugo ng ating pamilya Fritz.
Kung ang bawat bata ay katulad niya na hindi makatuwirang nanggugulo at nangangahas na sumuway sa utos ng pamilya, hindi ba magiging magulo ang pamilya Free? Itinaas ni Maro ang kanyang ulo ng walang kaunting galit, ngunit sa halip ay mapagpakumbaba siyang tumango at ngumiti. Tama ang kapatid ko, ngunit nakakalungkot na wala na ang masamang babae sa bahay, kung hindi, tuturuan ko siya ng mahigpit. Ha! Tungkol sa kanya, hindi namin alam kung ilang beses naming hindi maiangat ang aming mga ulo sa harap ng pamilya Lo. Pinilit kami ng pamilya Lo at nawala ng katwiran. Alam mo ba kung gaano kagalit ang aming ama para dito? Kung hindi kita tinulungan na pigilan ito, nakulong ka sana. Tila naglalabas ng galit si Marvin dahil sa nangyari kanina, at hindi man lang siya matingnan ng maayos ni Maro habang siya ay pinapagalitan. Hindi naman tumanggi si Maro at patuloy na tumango. Sa huli, nakaramdam ng kasiyahan si Marvin, at hindi niya nakalimutang magkunwaring sisihin ang kanyang sarili, dahil din sa umpisa ay masyado akong mapaniwalaan sa aking kapatid. Akala ko ay magagawa mo ng maayos ang trabaho ng iyong anak, kaya nag-propose ako sa aming ama na hayaan siyang pakasalan si Hector mula sa pamilya Lo. Ngunit, hindi namin inaasahan na siya ay may kalungkutan sa kanyang hitsura sa kanyang sekular na sekular. Biolohikal na ina. Sumingit si Mary Chris sa sandaling ito, Marvin, huwag mong ganap na sisihin si Maro. Bagamat ang masamang babae, si Jincel ay nagdala ng maraming problema sa pamilya Fritz, ang kanyang 9 married Ians ay tumulong sa amin na subukan ang higit sa 100 makamandag na elixir, kaya sa palagay ko hindi lahat ay walang kabuluhan. Tama, pangalawang tiyo, ngunit sayang na ibibigay siya sa pamilya Lo upang magamit sa hinaharap. Pag-isipan mo ito ngayon, ang pagbibigay ng napakahusay na tool sa pagsubok ng droga sa pamilya Lo ay napakalungkot. Dapat ay humingi ako sa pamilya Lo ng higit pang mga regalo sa kasal, nang hihinayang sabi ni Marvin. Haha, eldest master, binubuli mo ang pamilya Lo ha. Bagamat ang asong si Jincel na iyon ay kapaki-pakinabang para sa pagsusuri ng gamot, ang kanyang 9 married Ians ay lumalalim at hindi na siya tatagal ng maraming taon. Sa halip na manatili sa pamilya ng ilang taon hanggang sa siya ay mamatay, maaari pa rin nating kunin siya ng buhay at ibigay ito sa pamilya Lo at ibigay ito sa pamilyang Lo sa mga salamangkero sa huling ilang taon. Kabaligtaran, kikita tayo ng mas maraming pera. Si Marvin ay nambola at muling ikinaway ang kanyang kamay bilang senyales ng mga papuri, ngunit hindi itinago ang kanyang pagnanasa. Nang marinig ang mga salitang ito, halos durugan ni Justin ang wine table sa harap niya gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, sinubukan niyang pigilan ito. May ganoong ideya pala ang pamilya Fritz, hindi nakakagulat na handa silang ibigay si Jincel sa pamilya Lo. Sa katunayan, kung hindi dahil sa kanyang sarili, si Jincel ay maaaring nakatagpo ng isang pag-atake ng lason sa ibang bansa isang araw, at siya ay ganap na nolipol. Sa pag-aakalang si Marvin at ang iba pa ang nagplano ng lahat ng ito at si Maro bilang kanyang biolohikal na ama ay pumikit dito at gusto pa niyang turuan siya ng leksyon, naramdaman ni Justin ang pagnanasang patayin ang lahat ng mga anak ng pamilyang Fritz na naroroon. Gayunpaman, ang kanyang pagiging makatuwiran ay nagpapahintulot pa rin sa kanya na tiisin ito dahil may mahabang panahon na darating. Kapag nailigtas ang babae, hahayaan niya silang makatikim ng sarili nilang gamot. Matapos iwan ang pamilya ng pangalawang tiyuhin, sa wakas ay natapos niya ang inspection ng collateral family at bumalik sa Fritz residence. Patuloy na dinala ni Maro ang mga tao para imbestigahan ang mga elixir, kaya naghiwalay sila ng landas. Pagdating niya sa bahay, si Justin ay tinawag ni Marvin sa kanyang silid. Tila mabigat ang loob ni Marvin, at ang kanyang mukha ay napakapangit. Fulton, bilang iyong ama, hindi ko alam kung kailan o paano ka nag-ensayo ngunit labis akong nalulugod na makita ang iyong pag-unlad ngayon. Gayunpaman, ang bilis ay masyadong mabagal. Mangyaring subukang maabot ang huling yugto ng panahon ng Leafire bago ang martial competition sa susunod na taon, okay. Sinabi ni Justin sa kanyang puso, ano man iyon, malapit na akong umalis dito. Sumunod naman siyang tumango. Sinabi ni Marvin na may malungkot na ekspresyon, sa wakas ay hindi na napigilan ang iyong pangalawang tiyuhin.
Hindi ko inaasahan na magagawa niyang makipagsabuatan sa tusong fox na iyon. Swerte na ang lolo mo ay matagal nang nababantayan laban sa kanya at naisip niya na wala kaming ideya tungkol sa kanyang palihim na mga aksyon. Nagkunwaring naguguluhan si Justin nang marinig niya ito. Pare, may nagawa ba sila? Si Marvin ay sumulyap sa kanya nang may kasiyahan at bumaantong hininga. Orihinal, akala ko bata ka lang marunong makipaglaro sa mga babae. Pero, mukhang hindi ka naman masyadong ignorante at pasensya ngayon at sa wakas ay nagiging mature ka na. Hindi naman masakit na sabihin sa iyo. Sa katunayan, ang pangalawang tiyuhin mo ay may mga pribadong transaksyon at madalas nilang ipinadala ang iyong mga espiritual na materyales sa bahay ng iyong apo. Sinubukan lang magpakatanga ni Lolo tungkol sa mga walang kwentang bagay na ito, para makaiwas sa mga hidwaan. Hindi lang natin alam kung paano sila nagsabuatan at totoo ngang marami talagang anak sa pamilya ng pangalawang tiyuhin. Naisip ni Justin, na si Mary Chris ay talagang mataas ang tolerance, tila kaya niyang tiisin ang kanyang anak na ipagkanulo siya ng hindi kumikilos. Pare, hindi ba ito nakakatulong sa kanilang lakas? Ano ang mangyayari sa atin kung aaksyonan nila tayo? Mukhang natakot si Justin. Ha? Anong kinatatakutan mo? Ngumisi si Marvin. Gaano man kalakas ang matandang ito, si Mary Chris ay mas mababa sa iyong lolo. Ang iyong lolo ay umabot na sa kalagitnaan ng weak waters at maaaring pumasok sa huling yugto anumang oras, kaya siya ay umaatres at naghahanap ng isang pambihirang tagumpay kamakailan. Higit pa rito, mayroon din tayong service mula sa pamilyang Moon na tumatayo sa panig ng pamilyang Moon na sumusuporta sa atin. Medyo. Kahit na nasa Sumadi True Fire stage ka kapag 50 ka na, hindi ibig sabihin na hindi ka na makakatayo sa pamilya at saka nasa harapan mo na ang tatay mo. Hindi nila ako mapipigilan sa pagmamana ng pamilya ngayon, di ba? Napaisip si Justin sa kanyang sarili. Hindi ba dapat na ang pamilya Moon ay tumayo sa panig ni Morrow nang hindi makatwiran habang si Melissa ay pangalawang babae pa rin? May isang nakatagong sikreto sa likod nito. Sa pag-iisip ng relasyon ni Mace at Fulton, biglang may naisip si Justin, at bumulong sa kanyang puso. Napakagulo talaga ng pamilyang ito. Pagkalabas niya sa silid ni Marvin, nag-isip sandali si Justin, at dumiretso sa silid ng magkapatid na Lane. Hindi dahil gusto niyang magpaalam sa kanila, ngunit naalala niya na sa sandaling umalis siya, maaaring hindi na nila makuha ang high-grade spirit elixir kaya sinamantala na lang niya ang pagkakakilanlan ni Fulton para bigyan sila ng isa. Sa loob ng halos kalahating buwan, sina Moyang at Lane Ting ay parehong nakaramdam ng pagtataka at pag-aalala sa pagkawala ni Brother Justin. 2 beses na rin silang hinanap ni Roldan, ngunit hindi nila naiintindihan kung paanong ang isang buhay na tao ay mawawala ng wala saan. Matapos ang huling pag-uusap ni Roldan at Moyang, naging matalik silang magkaibigan. Nang dumating si Justin sa tirahan ng magkapatid na Lane, nakita niya si Roldan na nakikipag-usap kay Moyang, at magkasama silang nagsasanay. Siyempre, ibinaba ni Moyang ang kanyang paglilinang. Nang makita si Fulton, agad silang sumaludo, nakaramdam ng kaunting kaba dahil masama ang pakiramdam nila sa presensya niya. Si Justin ay hindi masyadong nagsasalita ng walang kaparerekon, at pansamantalang naghanda ng 2 set ng elixir, bawat isa ay may pinakamataas na grado, 3 katamtamang grado, at 1 dosenang mababang marka, lahat bilang mga regalo sa pamamaalam para sa ilang kaibigang ito. Natakot si Roldan at ang magkapatid na Lane nang matanggap nila ang mga spirit pills na ito. 1497. Nagpanggap si Justin sa tono ni Fulton at nagbabala, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng ito sa likod ng aking ama at lolo dahil nakikita ko ang potensyal sa iyo. Itago mo ito. Naantig ang tatlo sa kanyang mga salita na naging malabo ang kanilang mga mata. Ito ay talagang mahalaga sa kanila. Gamit ang mga tabletang ito, kumpiyansa sina Roldan at Moyang na makakamit nila ang isang tagumpay. Ito ay isang panaginip para sa kanila dahil tanging ang pinakamahalagang talento sa isang kilalang pamilya ang maaaring tumanggap ng gayong pagtrato. Nang aalis na si Justin, sinamantala ni Roldan ang pagkakataon at nagtanong, "Young Master, alam mo ba kung saan nagpunta si Brother Justin?"
Kakapasok lang niya sa Fritz Clan at medyo nawala sa nakalipas na 2 linggo. Nag-aalala kami sa kanya. Dahil sa kanyang pag-aalala, nakonsensya si Justin. Kung tutuusin, bihira para sa mga magsasaka na magnanais ng isang kaibigan, na hindi sa isang paraan, na may kaugnayan sa kanila. Kung ikukumpara sa mga natalo tulad ni na Marvin at Maro, sila ay mga anghel. Gayunpaman, hindi makapagsalita ng totoo si Justin. Kaya, nabigla siya, paano ko malalaman ang isang bagay na walang halaga? Baka lumabas siya para sa kanyang paglilinang. Ano, dapat ko bang bantayan ang lahat? Isipin ang iyong sariling negosyo at huwag sayangin ang aking mga table tasks. Oo, mangyaring maging panatag, young master. Magpakailanman kaming magiging tapat sa iyo at sa angkan ng Fritz, nagmamadaling tugon ni Moyang. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng trio ang pagpuri kay Justin na labis niyang nainas at mabilis na nagbigay ng dahilan para umalis. Pagdating niya sa Green Emperor Tower, si Thea, na nagbabantay sa lugar ay hindi naghinala at pinapasok siya. Nakahinga ng maluwag si Justin. Alam ko na. Sa pagkakakilanlan ng pinakamatandang young master ng Fritz Clan, maaari akong pumunta kahit saan. Matapos i-deactivate ang array sa pinto, iniakyat niya ang tore ng hindi napukaw ang hinala ng sinuman. Kasabay nito, napagtanto niya na ang pinakamataas na palapag ng tore ay nakaimbak ng maraming halamang gamot. Bagamat karamihan sa mga ito ay mga normal na halamang gamot para sa samahan ng tableta, naisip niyang magandang ideya na magnakaw ng ilan kapag umalis siya sa angkan ng Fritz. Gayunpaman, dahil ang bawat palapag ay binabantayan ng isang elder, nagpasya siyang asikasuhin muna ang bagay ni Lucy. Habang patuloy siyang umaakyat, sa wakas ay nakita niya ang kulungan. Hindi may kakaila, ang lumikha ng Green Emperor Tower ay gumawa ng isang kahangahangang trabaho. Ang 3 palapag na bilangguan na matatagpuan sa tuktok ng tore ay isang lugar na natatakpan ng nyebe na ginawa mula sa mga array. Puti lamang ang makikita sa kabuuan, at totoo ang nyebe at matutulis na yelo. Ang malamig na hangin ay pumasok sa tore mula sa lahat ng panig, na naging sanhi ng pagbaba ng temperatura sa ibaba ng negatibong 100 degrees. Salamat sa kanilang truyuan, maaaring gumalaw ang mga magsasaka sa mundong ito ng yelo. Kung hindi, ang mga ordinaryong tao ay magiging mga estatwa sa loob ng ilang minuto. Ang bawat kwento ng bilangguan ay ginawa gamit ang pinakamatigas na metal sa mundo, at ang mga magsasaka sa ibaba ng yugto ng tribulation passing ay hindi makakaalis dito kasama ang truyuan. Sa banal na kahulugan, hindi nagtagal ay nakita ni Justin si Lucy sa isa sa mga kwento. Sa katunayan, siya lang ang nakakulong sa kulungang ito ng yelo. Sa isang iglap, humarap siya sa isang selda ng bilangguan. Nasa loob nito ang isang medyo may edad na babae, magulo ang buhok at gutay-gutay na damit. Lucy, tawag ni Justin habang nakatitig sa babae, na nakayuko sa sulok. Nang marinig niya ang boses nito, tumangala siya, inilantad ang magandang mukha sa ilalim ng gulo-gulong buhok na iyon. Kahit na ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang mga labi ay kulay ube, alam niyang magiging maganda siya kapag inayos niya ang kanyang sarili, dahil ang kanyang figure ay hindi mas mababa kaysa kay Melissa. Sa titig na puno ng disgusto, sinulyapan siya nito bago muling tumingin sa ibaba. Nagulat si Justin sa unang ngunit mabilis na napagtanto na ginagaya pa rin niya si Fulton. Napabuntong hininga siya sa realisasyong iyon. Mula sa kanyang reaksyon, si Fulton ay malamang na gumawa ng mga kakilakilabot na bagay sa kanya. Marahil ang mga punit-punit niyang damit ang kanyang kagagawan. Lucy, hindi ako si Fulton. Tingnan mo. Binawi ni Justin ang kanyang boses at inalis ang epekto ng blinding leaf. Naisip ni Lucy na kakaiba siya, kaya tumangala siya at agad na natigilan sa mga salita. Sino ka? Sa pagkumpirma na walang makakadama ng kanilang sitwasyon dito, tumawa si Justin at sinabing, ang pangalan ko ay Justin, at ako ang nobyo ni Jinsel. Alam kong ikaw ang kanyang yaya at tinulungan mo siyang makatakas mula sa ilusyonaryong dimensyon. Oras na para iligtas kita mula rito ngayon. Jinsel. Si MS Jinsel ba?
Bulalas ni Lucy. Sumunod siya sa mga bar at nag-aalalang nagtanong, kumusta si MS Jincel? Okay lang ba siya? Boyfriend ka ba talaga niya? Naantig si Justin. Sa ganitong kritikal na sandali, ang babaeng ito ay nagmamalasakit pa rin kay Jincel. Samantalang ang kanyang biolohikal na ama. Galit, hinigpitin niya ang kanyang mga kamao. Huminahon ka. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng detalyado. Sinulyapan niya ang mga bar at pagkatapos ay nagpatawag ng bola ng Sumadi True Fire upang matuno ang selda. Nakanganga si Lucy sa kanya. Ito ang Sumadi True Fire. Paano ito posible? Anong cultivation technique ito? Paano mo magagamit ang Sumadi True Fire? Bilang isang taong lumaki sa ilusyonaryong dimensyon at nagtataglay ng kultibasyon ng yugto ng soul formang, siya ay may sapat na kaalaman. Napangiti si Justin. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita ng isang magsasaka na nabigla sa kanyang mga kakayahan. Matapos makapasok sa selda, sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, natunaw niya ang nyebe at yelo kasama si Nanming Lee Fire. Hindi nagtagal, tumaas ang temperatura. Nang makitang bumalik ang kulay sa mukha ni Lucy, ikinwento ni Justin ang buong pangyayari sa kanya. Sa gitna nito, patuloy siyang nagtatanong tungkol sa kalagayan ni Jincel. Nang marinig niya na ang dalaga ay nahulog sa mga kamay ng angka ng Lo, napangiwi siya sa pagkabalisa. Ako ang may pananagutan dito. Kung balak mo akong sisihin, hindi ko susubukan na ipagtanggol ang sarili ko. Pero huwag kang mag-alala, ililigtas ko siya. Umiling si Lucy. Dahil ikaw lang ang dumating sa ilusyonaryong dimensyon, ipinakita nito na hindi ka hinuhusgahan ni MS Jincel ng mali. Isa kang maaasahang tao. Maaaring ako ay isang hamak na lingkod sa angkan ng Fritz, ngunit hindi ako ignorante. Nagpapasalamat ako sa iyong pagpunta rito upang iligtas ako, kaya hindi ko naman siguro masisisi ang mga matatandang iyon, bukod pa sa mga matatandang tao. Sino ang hindi maipakita ang kanilang sarili mahirap? Itinanggi ni Justin ang kanyang mungkahi. Hindi mo kailangang isaalang-alang ito. Kung hindi man lang kita may iligtas dito, paano ko ililigtas si Jincel? Ay! Kumunat ang noo ni Lucy. Masyadong delikado pa rin. Noong kinulong ako ng hamak na si Fulton dito, nakatanggap siya ng pahintulot mula sa Patriarch. Kung wala ang pahintulot niya, hindi ako makakaalis dito. Kung balak niya tayong pigilan, ang mga elite sa Fritz clan ay maaalerto, at malalagay ka lang sa panganib. Nagulat si Justin. Hindi kita mailalabas kahit na maging Fulton ako. Hindi. Napailing siya ng mariin. Ang mga nakatagong angkan ay may mahigpit na mga tuntunin, lalo na ang tatlong pangunahing mga alituntunin. Kailangan nilang sumunod sa mga patakaran. Kung hindi, ang ilusyonaryong dimensyon ay naging isang gulo millennia na ang nakalipas. Isang malalim na pagkunot ang kanyang noo. Magulo yan. Hindi ko pa nakikilala si Mary Chris, kaya paano ko makukuha ang kanyang pahintulot na ilabas si Lucy dito? Nang makita ang pag-aalala sa kanyang mukha, ngumiti si Lucy. Okay lang, Mr. Gibson. I'm pleased that you came all the way here for me. But the save MS Jincel is the utmost importance. Ever since that scumbag bring me here, I never thought na umalis dito. Just because his cultivation is better than mine, he assault me from time to time. I'm dirty now. If I wasn't. Buhay hanggang ngayon na alam kong buhay pa siya, gamaan ang loob ko. Labis na naantig si Justin sa pagmamahal ni Lucy kay Jincel. Ito ay maihahambing sa pagmamahal ni Eunice sa kanyang anak na babae. Tama si Jincel. Ang tanging taong mabait sa kanya sa angkan ng Fritz ay si Lucy, ang yaya na nagpalaki sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.